Nagtataka ka kasi ako, ang tagal na pala nakalaya. Ibig sabihin, natabunan kasi tayo ng napakaraming developments itong 2025, yung impeachment. Diba? Tapos biglang yun napapunta sa The Hague si former President Duterte. Nagkaroon ng eleksyon. So nakalimutan more or less. Kaya hindi ko maintindihan bakit nakakalusot sa BI yung ganun eh. And then of course yung yung itong flood control investigation. Also, kung tama yung sinabi dun sa budget interpellation ng DOJ na napalaya si Cassandra Leong between the 19th and 20th Congresses, posibleng itong July 2025. But still, halos kalahating taon na yon. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Grabe ito, mga kabunyog. Matinding pagbubunyag ang inilabas ni Senadora Risa Hontiveros tungkol sa tunay na nangyari at kung paano nakalaya si Cassandra Leong, ang representante ng Lucky South 99 mula sa kustodiya ng Kamara. Ayon kay Senadora Hontiveros, halos kalahating taon na pala mula nang palayain si Ong, pero ngayon lang natin ito nalaman. Maaari raw itong nangyari sa gitna ng pag-adjourn ng ika-19 na kongreso at pagbubukas ng ika-20 kongreso noong Hulyo, bago pa mapananmantan masampahan ng kaso si Ong ng qualified human trafficking. Sabi pa ni Hontiveros, ilang buwan na pala napalaya, hindi na natin sigurado kung nasaan siya. Sa panayam niya sa DZMM, malinaw niyang sinabi na hindi alam ng publiko at tila hindi rin maipaliwanag ng direkta ng Kamara kung bakit basta na lang nakalaya si Ong nang walang sapat na paliwanag. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, napag-alamang nakabiyahe pa umano si Ong papuntang Japan noong Enero, bagay na lalong nagdudulot ng tanong. Paano siya nakalabas ng bansa kung may mabibigat na alegasyon laban sa kanya? Sino ang nagpapahintulot at bakit tila walang nakaalam? Mga kabunyog, malinaw na maraming katanungang kailangang sagutin dito. Bakit itinago ang impormasyon? Kanino galing ang utos? At bakit parang napakadaling nakalabas ng isang personalidad na may kasong kinasasangkutan ng human trafficking? Anyway mga kabunyog, panoorin naman natin ang buong paliwanag ni Senadora Risa Hontiveros hinggil sa isyung ito. Puntong ito ay makakausap na ho natin. Marami tayong pwedeng itanong dahil napaka-relevant niya ngayon. Walang iba kundi ang chairman or chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Walang iba kundi si Senator Risa Hontiveros. Good morning, Senator Risa. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Yes, good morning Sir Danny at sa lahat ng mga tagapakinig ng programang Kabayan. Okay, maraming salamat. Nice to have you back here in the show. Yes, nice to be back. Anyway, isa-isahin natin Hihimay-himayin ko muna Unang-una itong, di ba, syempre, itong development muna dito kay Cassandra Ong at saka itong kay Ronaldin Baterna. Although good news naman dahil ikaw yung nagsulong nitong investigasyon kay Alice ko. Eto, reclusion perpetua na, di ba? Qualified human trafficking. Pero eto, nagulat lang ako dito kay Cassandra Ong at saka kay Ronaldin Baterna ng Lucky South 99, meron silang inilabas na red notice sa Interpol na i-cancel na yung passport. Bakit nakalaya ito mga to, Senator Risa? Yun, nagulat din talaga ako, Sir Danny. At pati po si Chair Sherwin, kasi at that time, ini-interpellate ko siya sa pag-sponsor niya ng budget ng Department of Justice. Nagulat din siya. I mean, paano nangyari yun? Si Cassandra Leong at si Baterna, si Cassandra Leong, naging isa sa mga importanteng witnesses na sa investigasyon laban sa POGOs. And at that time, ay nasa custody ng House. Okay. Yung pala, ang nangyari ay nung nag-adjourn na yung 19th Congress at magbubukas yung 20th Congress, alinsunod sa Constitution, alinsunod sa Korte Suprema, kinalaya pala si Cassandra Leong. So talagang nagulat talaga ako at nag-express ako ng concern doon sa budget interpellation na naku naman, sana naman magawa ng paraan unang-una na mapaharap pa rin siya sa mga korte kapag kung siya ay kakasuhan na rin at lilitisin na rin. Ang pangalawa, in the longer term,
ayusin naman sana na kapag may mga importanteng resource persons na nasa custody ng Kongreso, sino mang house namin, ay talagang nasi-secure siya at hindi nangyayari itong ganitong ilang buwan na pala ay napalaya. So, hindi na natin sigurado ngayon, di ba, kung nasan siya at paano siya paharapin sa proseso dito. Pero Senator, nagtataka lang ako dahil doon sa desisyon ng Pasig Regional Trial Court, ang sinasabi kasi, di ba, bali, Alice Go and 7 other co-accused. So, hindi ba siya talaga, sa original ba na sinampa na kaso, kasama ba sa qualified human trafficking sila Cassandra Ong at saka ito si Baterna? Kailangan kong i-check ulit yan, Sir Danny, kasi several sets of cases ang inihain ng ating mga law enforcers. And dahil sa dami po ng mga kasabwat ni Guo Huaping o Alice po, kasama na. Maaring in different batches po sila kinatuhan. Pero at least, nakikita natin dito sa conviction kay Alice Go, nagsisimula na talagang mag-deliver ng mga konkretong bunga. No, hindi lang yung aming investigasyon dito sa Senado, pero yung pagpupursige ng ating mga authority sa executive branch. Okay. So for now, 'di ba tinutugis na sabi ng PAOK, 'di ba si Casio na meron ng red notice from the Interpol nasa Japan ang ano ba balita mo dito kay Baterna? Nasa out of the country din ba si Baterna? Di umano, pero last known whereabouts yon, Sir Danny, hindi natin alam kung lumipat na naman sila. Last time, si Alice ko nakarating ng Indonesia, diba? Another time, baka yung ibang mga co-accused ay nakarating pa sa ibang mga bansa. Okay. So, kayo, very supportive kayo na somehow mapabalik. At meron pa bang mga separate na, kasi alam ko hindi lang qualified human trafficking yung kaso nila di ba? Pwede pa rin siyang maisakdal sa ibang kaso? Sila? Yes. In fact, yung conviction pa lang ni Alice Go ay bukod sa human trafficking, tungkol sa cybercrime, scamming, iba pang mga transnational crimes. At doon din sa interpellation ko sa DOA budget, nasabi ni Chair Sherwin na may pending at least 2 more cases si Alice Go. Yun po ang ulat sa kanya ng Department of Justice. So, doon pa lang kay Alice Go, meron pang ibang mga kasos ang kinakaharap, and dun sa mga collaborators na tulad ni na Cassandra Leong, ay meron pa tayong iniintay na umandar na mga proseso sa ating korte. Nagtataka ka kasi ako, ang tagal na pala nakalaya. Ibig sabihin, natabunan kasi tayo ng napakaraming developments ito 2025, yung impeachment. Tapos biglang yun napapunta sa The Hague si former President Duterte. Nagkaroon ng eleksyon. So nakalimutan more or less. Kaya hindi ko maintindihan bakit nakakalusot sa BI yung ganun And then of course yung itong flood control investigation. Yung mess. Also, kung tama yung sinabi dun sa budget interpellation ng DOJ na napalaya si Cassandra Leong between the 19th and 20th Congresses, posibleng itong July 2025, but still halos kalahating taon na yun mula noon hanggang ngayon, di ba? So talagang urgent, more than urgent na sorry, pahinain ko lang itong monitor ko rin yung meron kang magaling yung importante, more than urgent na matukoy nasa saan na si Cassandra Leong at mapabalik siya para humarap sa hustisya. Ano yan, para urgent motion mo for sa Senado? Ibig sabihin, sense of urgency talaga. Mukhang ang DOJ naman ay daman na niya at kinikilusan na niya. Kaya nga't meron tayong ganito mga developments ng rest notice and yung posibleng pagtulong ng Interpol sa ating mga law enforcers. Okay. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.